We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Pebrero na, Timaru, Pebrero na. Ang bilis lumipas ang panahon, katatapos ng Enero. Kamusta ka ngayong buwan ng mga puso? Kamusta ka po? Love is in the air. Talaga naman. Ako naman speaking of puso, chinik ko yung aking blood pressure, okay naman po. At nakukuha sa exercise. Hindi lang ito buwan ng mga puso, kundi buwan na kung kailan na pinagdiriwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Mga taga-Pilipinas, mga nakikinig sa atin o nanonood sa atin sa pamamagitan ng Facebook, kasi worldwide tayo, lahat po ng kasama natin ay binabati natin sa pangalan ng Panginoon. We Can Do It, weekly program. Play with words ito We Can Do It. Ang kadueto ko po si Ate Maru. Pero ibig din sabihin, anumang bagay magagawa natin. You can do it, I can do it, we can do it. Sa tulong ng Panginoon. Amen. At excited po ako, meron tayong magandang mga panauhin sa buwan ng Pebrero, Ate Maru. Yes. Oh yeah. I'm so glad that this couple ay talaga namang naging available sa atin. I know they both are busy people, but then it was so glad na nagkita tayo lately din dito sa California. And it was such a blessing, renewing friendship, and ang tagal na namin din itong guest natin, Dave, ang tagal na magkakasama sa Pilipinas. Through thick and thin. Food without food. Naalala ko si Kuya Lay, talaga mahilig yan. But anyway, our first guest, ang ating kausapin ngayon sa araw na ito sa ating program, ay kilala ko ito, and very, very nice lady, been a part of Papuri, and we'll talk about that a little later. Pero siya po ay nag-aral sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City, and a former occupational therapist at Health Sciences Center sa Winnipeg, Manitoba from July 1, 1998 up to July 2024. 2014. Those 16 years. Wow, 16 years. And then she was also a former host of some Papuri concerts in the Philippines. So let's welcome back the singer, the best friend ever in the ministry of Papuri. Let's welcome Ate Azel Castillo Navarro. Yay! Praise the Lord! Hi, Ate Azel, and Kuya Lay, interviewin natin sa susunod na program din natin. But it's good to see him. Siya? Support. Yes. Kamusta ate? Kamusta kuya? Kamusta po kayo diyan? Sa awa ng Diyos, mabuti naman. Giniginaw. Giniginaw siyempre. Alam niyo naman ang Pebrero dito sa Winnipeg. -30, -35. Wow! Winnipeg, Manitoba sa Canada. At kung titingnan niyo inyong mapa, California po kami ni Ate Maru, Timog California pa man. At above United States, andun po ang Canada, West Coast, siyempre nandun na British Columbia. So bahagi na po kayo ngayon ng Central Time na po kayo, 2 oras ang abante ninyo kaysa sa amin. Siyempre po, it goes without saying, meron kayong snow this time around na Pebrero, may snow na kayo, po? Yes. Gano'n naman po kakapal ang snow diyan? Depende lang yun kung gaano ang bagsak. Dahil minsan tumataas kasi taas ng window, minsan lang. Oo, gano'n talaga. Oh, wow. Yeah. Kaya kasi north of North Dakota kami. So if you know yung lugar na yon, then you will be familiar dun sa amount of snow na nag-accumulate at that time of the year. Oh. Alam mo yung minus na yun, maganda sana yun kung
i-apply natin sa edad natin. 30 minus 40. Ang problema, hindi pwede atras ang relo at hindi pwede atras ang edad. Dalawang bagay na. Kabutihan naman, Kuya Lay, Ate Azel, pagka meron snow sa labas ninyo, ano po? Ang gawin nyo, lagyan na lang ninyo ng mga kaong, matamis na saging, may halo-halo na kayo. Halo-halo na Big na besaber. Natawa tuloy si Ate Azel. Bilin ba ko kay Ate Azel? Madali patawanin yan eh. Tsaka Ay, madali talaga, madali. Alam mo, I remember there was a time na nagpunta din kami sa Winnipeg for a concert. Okay. Alam mo, nagko-concert kami, nanginginig kami. Tapos pag nasa stage, andun kami, malapit kami sa lights para mainit. Para mainitan. Pagkatapos, nakatalukbong na naman kami ng kumot. Aba, siyempre. Very Talagang Summer yun eh. Summer ba yun? Pero ang lamig-lamig. Hirap na hirap kami kumanta. Sabi, pwede ba tayo kumanta ng ganito kalamig? Ganun talaga. Ate Maru, aminin na natin, pag ganito mga nagkakaedad na tayo, kaunting lamig, apektado na. Ang tawag sa atin tayo mga thunders, mga matatanda. Pero, at saka, wag natin sabihing edad. Sabihin natin, kaming may mga EDAD. ayun. Di maganda pakinggan. Ano yun? Amen. Kaming may mga EDAD. Pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon at nakasama po namin kayo at mga manonood, tagapakinig sa Pilipinas. Galing po ng Pilipinas at napunta ng North America ang ating mga panuhin, ang mga Navarro. At sila po ay nasa Winnipeg, Manitoba, Canada, isang malamig na lugar. Ate Azel, sapagkat mas kilala ka ni Ate Maru, ano po, sapagkat alam ko magkasama kayo panahon pa ng hapon, ay Minus 30 yun. I know. Pagka kami ni Kuya Lena nag-interviewhan papanguna ko i-interview sa ate sa Kuya. Ate Maru, magandang pakinggan natin ang kasaysayan ni Ate Azel. Yeah, I know a lot of people would like to know her more kasi seasonal lang din naman yung ating sa papuri, sa DZAS, in so many concerts. But Day Azel, ikwento mo sa amin, paano mo nakilala ang ating Panginoon? Panginoon, sure. First of all, maraming salamat for the invite and for the opportunity to share, kung paano ko nakilala ang Panginoon. By the grace of God, I grew up sa isang pamilyang Kristiyano, ika nga. Ang mama, papa ko, they love the Lord very much, and yung legacy nila, ang ipinasa nila sa amin. So, bata pa lang talaga, lumaki na ako sa Sunday school. Mahigpit si mama. Every Sunday, kadarating lang namin galing sa Mindanao. Every Sunday, ang unang inatindan naming church sa Manila when we came from Isabela, Basilan City, ay ang Kamuning Methodist Church. Okay. Kasi we were yung apartment na kinuha ni Papa was close to it. We are members of the Christian and Missionary Alliance Churches. Okay, yeah. So, yun talaga ang ng parents ko from Mindanao kasi, And then ang church, church, that's where we met mga Depano. Mga Depanos, yeah. Yes. So after that, since then, been attending Sunday school. So, nung lumipat na kami sa church namin sa may, saan ba yun, Lay? Quezon Boulevard. Quezon. Quezon Boulevard. Muna sa church yung bahay ng brother-in-law ko. Pero doon sa Quezon Boulevard. Aurora na yun. Aurora Boulevard. Oo. I accepted the Lord as, tawag nito, 5 years old pa sa Sunday school. Okay, so I grew up talaga na being shown the way of salvation through Christ. And then that was confirmed nung naging high school ako sa mga Bible camp sa Batangas. Yeah. And then I was baptized high school sa Capital City Alliance Church.
Oh. So, yun lang ang church, Capital City Alliance Yun ang Church. nasa Quezon Quezon Avenue. Yes, Quezon Ayun. Avenue. CAC. Yeah. Yeah, CCAC. Yeah. Yes. City Alliance Church. Yes, Capital City Alliance Church. That's right. So, alam ko na, I don't know kung alin ang nauna. You were part of Blessed Hope, which is a beautiful quartet na talaga namang kinagigiliwan ng marami yun. Ang ganda-ganda kasi. Yeah. And then, ano bang nauna? Blessed Hope muna o naging papuri host sa concert? Actually, ang start ng music ministry, I mean, kasi nga my mama was a soprano, my papa was a tenor, and every day of the week we were practically in church. So, pagkanta nila, sinasama kami sa church. So, we were singing then, and then we started as a group of mga, what to call it, mga babae kami lahat. I was the one who played the guitar. Yun ang start ng singing clefs na tinatawag. Oh, yeah, I remember that. Oo, yun. Puro mga babae muna. And then, nag-progress into a group na naging Blessed Hope, right? Yes, Blessed Hope. And then, after that, naging yung kasama nila si B. Villegas. Oo, si B. Si B. Villegas. Yes. B. Villegas was with us initially sa Singing Clefs. Tapos, ang Blessed Hope, nandun na yung una, naging 12 pa kami noon. Kasama pa namin si Manang Eli Kipolito, Ali. Si Ali. Yes, si Ali at saka si Alice Laguardia, if you remember her. Tapos after that, naging Blessed Hope na 4 na lang, quartet kami na. Then we became part of Papuri. And you started singing with Papuri what? Papuri 3 or 4? 4. Papuri 4. Papuri 4. And the beautiful song is entitled Dakilang Pagmamahal. Pagmamahal. Yes, Dakilang Pagmamahal. Oo, sana nga at the background pwede i-play, no? Yes, oo. Paraan ni Kuya Phil. But anyway, pagkatapos ng Blessed Hope, kinuha kang host sa concert. What Papuri concert was that? 5. 5 and 6, ano? Silang dalawa ni Hernie Balino. Correct. Kasi kami ni Harry, kami Papuri 4, kami ni Eric. Papuri ho. So, maniwala ka, Maru? Yes. Hindi ko na maalala. Kaya nga nandito ako eh. Kasama si Lay. Kasi it's like memory-wise, timeline, mas alam ni Lay. Kaya it's like, oh, shucks. She's gonna ask me and I'm not gonna remember. Si Kuya Lea yata panainom ng Prevagen o ng Nuriva. Kaya lagi kaya marami natatandaan niya. Kahit ano sabihin ko, maniniwala siya. Opo, alam mo Kuya Lea at Azel, pagdating po sa mga natatandaan, marami po akong tatandaan. Unang-una ko nakita si Ate Azel, 1973, naging champion siya sa Taginting. At kumanta siya nun, alam mo, ganito kadetalyado yung natatandaan ko sa kanya. Nakakulay black siya, nagigitara siya, kumanta siya, naging champion siya sa weekly, sa monthly, sa quarterly, hanggang sa lumaban siya sa yung annual competition, sa finals. Natalo na doon. Pero alam mo, Ate Azel, kung ako lang ang judge nun, second ka pa rin. Hindi mo. Thank you so much. Sino bang nanalo noon? Ang nanalo noon ay siyempre si Feli ang nanalo noon eh. Si Feli, yung Ilongga na singer. Yes. Kasi naman si Ate Maru Ilongga din eh. Kaya ginawa niya wala akong kinalaman doon. Ganun po. Wala siyang kinalaman doon. No. Kasi tatanda ko yun, hawak ko yung gitara, nakakulay black ka noon. And then, ang question pa ni Dulce Ison sa kay Ate Azel noon, sa national competition. Sabi, what has changed? Kasi English ang pag-host nila noon because of Glendine. Ang tanong niya, do you still have the same boyfriend? Ganon. Ang sabi naman ni Ate Azel, tanda ko, yes daw. So, Kuya Lay, ang ganda naman ng inyong heritage, talaga, ng legacy ninyo.
Talagang once connected, you stay connected. Always connected. Anyway, yun ang natatandaan ko sa iyo, Ate Azel. Yeah. At siyempre, kapatid mo si Ate Elic. Yes. Elic Castillo Hipolito, na nagtrabaho din sa Marsburn Press, Paris Broadcasting. And then sa pagkakaalam ko, yung isang mong sister ay asawa ni Reverend Benzer. Yes. Oo, si Anne. Si Anne. Ilan po ba kayo magkakapatid? 7 kaming magkakapatid, 5 babae, nasa gitna, ang panganay at bunso, parehong lalaki. Ayun. Oh, wow. So, 7 kayo, no po? So, yes. Siguro nung panahon walang computer si tate, si daddy at si mami, ano? Wala. Anyway, back to your story. Exciting yung pinapakinggan natin. Ate Maru, tuloy mo. Yeah. I'd like to know, I'd like to hear some experiences ninyo with Papuri Ministry, na masabi ninyo na, well, I can do all things through Christ who gives me strength. I know kasi yung mga concerts natin, hindi tayo makakapili ng hindi tayo makakapili ng lugar, kung ano, di ba? Yeah. So, hindi natin alam. So, can you share some? Alam mo, ang naalala ko talaga, like we would go sa central part of the Philippines doon na may mga concert and we would go. Nakasama pa namin yung mga anak namin na maliliit pa. You know? And then, I think what impressed sa akin yung mga ginagawa natin pagkanta is the opportunity talaga to sing. Before, I would say hundreds, even thousands of people to share the gospel of Christ. I think that made such an impact kasi alam ko na your opportunity to share the gospel in song, only the Holy Spirit talaga can work in the people's hearts. Kasi hindi mo alam ang impact, no? Unless in the heaven they tell you, you sang this and that touched me, and I'm waiting for that. Kasi that is what I believe. Now we were there to sing for the Lord and to share the gospel, and only time will tell kung ano yung resulta noon. That's right. At saka yung was that your first time to host Papuri concerts? So big ones. Alam ko sa yun is Film Live Theater. Doon sa Pilang, yes. Yes, ni Hardy Medina. Yeah, that is also, like, sabi ko nga sa yung memory wise, is like, okay, lalo na po if they are good memories, parang lumilipad lang. And I love it. Can you still remember some of the singers involved sa Papuri 5? Papuri 5? Sino na yung Papuri 5? Diba doon you know what? Si Evangeline Picones? Oh, Evangeline Picones, yeah. Kumanta kami ni Kuya Romy sa Papuri 5. Ako, si Kuya Romy. At saka si Terry. Oo. Si Terry Avera. Oo. May isang babae na na malaki. Evangeline Picones, yung yes, oo. Ay, terrible talaga. Ang memory ko. Wala na. Shucks. I know faces, but I don't know. So in 1985 naman yun sa bagay, panahon pa pala na 85 yan. Bell bottom pa suot ng mga tao nun Ngayon, illegal na bell bottom sa Pilipinas. I remember kasi nung Papuri 5 lang kami kumanta sa Papuri. Hindi kami kumanta sa 1, 2, 3, 4. Hindi. Kundi sa 5 lang. Sa 5. Oo. At yung kinanta ko ay composition ni Bill Aujero. Oh, yeah. Si Jesus ay kasama. Ganon. I remember. Mali pala ako, 1983 pala yun. 83. Oh, 42 Kasi years. ilang pagmamahal is 82. Believe ako sa memory ng aking Kuya Lay. Pati mga taon. Memory niya kasama natin kumunta si Bill Aujero. Remember? Sa Papuri 6. Yes, sa 6 na pala. At sa Papuri 2 siya talaga. Nag-umpisa siya sa Papuri 2. Yung isang dakot ng kanyang himala. Yes. While he was wearing pa nga the orange ng Muntinlupa. Prison, yes. And the MCs, I remember Dulce Ison and Paula Canilaw.
yung mga ano na yun. Maru, mas maganda ang memory mo. Kasi kami kami ang working people noon sa likod ng sa stage, right? Yeah. So it was really nice, no? Reminiscing some of the things that God has done sa atin. Yeah, if amen. We can remember or not, but God was working in our lives. Ay, totoo. Yes, amen talaga. Oo. And maganda kasi we became very close because of the ministry ng Papuri. Yes. Ang laki-laki ng family ng Papuri, and we were part of it. Part of it, yes. And thank the Lord for that. I love the music of Blessed Hope. Ilan ba ang nai-record nyo as Blessed Hope? Tatlo. Dalawang Papuri 4, Papuri 6, Paglago kay Kristo, and the first Pamaskong Papuri. Isang alaala. Okay. Yeah. Oh, wow. Tingnan mo nga naman, Salamat sa Diyos, kasama yung asawa ko sa akin. Sa music, nagkakatugma-tugma tayo. Wow. Naku, maraming salamat, Inday Azel, sa iyong pag-share ng iyong patutuo. How did you come to know the Lord and the ministry that God has given you? Pero sa susunod, yung katabi mo naman. I know. Yes. Oo. Yeah. So, pwede po magsabi na excuse kaya ako purang memory? Aba. Three cesareans, okay? Okay. Oh, wow! That will do it. Ate Azel, wag ka mag-alala. But anyway, wala na tayong oras, mga kaibigan, kaya ito isang paalaala lang sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ang ating programang Papuri ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ay tuwing alas 7 ng gabi, Sabado. Okay. Sa atin naman sa Mindanao ay napapakinggan tayo sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon alas 5:30. So yan po, ipagsabi natin ang ating programang We Can Do It, and joining us every weekend ay we can do it talaga. Di ba, Kuya Dave? Talagang kakayanin yun. Kaya maganda naman habang naghahapunan kayo, Sabado alas 7, para mas ganahan kayong kumain, manood lang kayo makinig sa amin. At pagka naman Miyerkules, nagmimerienda kayo, mga nakaigsuon sa Coronadal South Cotabato, nawa po ay napagpapala kayo sa ating mga programa. Sa darating na Sabado, dahil araw ng mga puso, ang ating papanayamin ay ang Kuya Lay at Ate Azel, ang kanilang magandang kasaysayan ang ating maririnig. Kaya abangan po ninyo yung ating programa sa darating na Sabado at marami po kayong matututuan at mapupulot sa napakabuting mag-asawang ito. Tunay na nakikita natin ng Panginoon sa kanilang buhay. Tama yun. So, maraming salamat. Okay. Kuya Dave. Well, Ate Maru, maraming salamat sa iyo sa lagi mong paghahanap ng mga panauhin at ako'y napagpapala. At biro mo, tagal namin din nakita ni Ate Azel at Kuya Lay, ngayon nakita-kita kami. Kaya tandaan natin mga kapatid, saan tayo naroroon. Tulad ng ating kapatid na Azel, ang mahalaga ay hindi yung iglesia ang inyong kinabibilangan, kundi isang araw ay nakilala ninyo na tayo'y makasalanan, kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos at kinilala natin na si Jesus ang namatay para sa atin, nagbuhay na mag-uli, at siya ang tanging tagapagligtas. Papasukin siya sa ating puso at buhay, hindi sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. At alam ninyo mga nakikinig, mga nanonood, basta kasama niyo ang Panginoon at siya'y nasa inyong buhay, hindi nangangahulugang wala kayong problema at suliranin.
marami pa rin mga hamon at mga pagsubok. Yes. Subalit huwag niyong kalilimutan na pagkasama natin ng Panginoon. Kakayanin natin yan sapagkat tulad ni sinabi ni Apostol San Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya buhat po, dito sa kinakatawan na po namin ang Manitoba, ang magandang dakon ng Winnipeg, Manitoba sa Canada, ang Kuya Lay at Ate Azel Navarro. At kami po dito sa Southern California. Kami po ng Ate Maru at maraming salamat sa ating engineer sa control, Phil Lagtapon. Yes. Hindi po, Dave Marcelo po at Ate Maru. Ate Maru Cepeda Javier. At nagsasabing, Kaya din natin ang lahat ng bagay because we can do it. do it. Yes. Thank you mga kaibigan. We'll see you again next week. Bye-bye for now. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.